So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan mga kahombre ko ang pinakamalaking what if sa mundo ng social media. What if hindi ako pinatulan ni Norman Mangusin? CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Eh, yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Pero duwag yun. Oo. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, eh di ano, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. What if hindi na lang pinansin ni Norman Mangusin yung 4 na buwang content ko, mga kahombre ko, sa kanya? Ano ba ang nakikita ko kay FLM? Isa siyang napakahiwagang pangalan sa social media na ang daming tinatago. I am here to do those researches. Kung meron man kayong maitutulong, message lang ako sa Facebook page para lumawak ang ating kaalamang lahat sa ginagawa at gagawin pa ni FLM. One love, good fucking vibes. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang masasabi ko sa lahat ng kanyang mga naging issue? Lumalabas sa ating research, mga kahombre ko, na isang mandarambong si FLM. Pero syempre, wala po tayong maipapatunay na totoo siyang manloloko or what, kundi sa mga kaganapan niya lang na binuo niya mismo sa social media. Marami pong mali si FLM, pero for sure, meron pang lalabas na ibang mga bagay na makakapagpadiin lalo sa kanya. And actually, naglabas-masok din ito sa kulungan. So the credibility continues on going down. Although hindi naman porke nakulong ka, habang buhay ka ng guilty. Syempre, kaya mo nga pagbabayaran para at least maabsuelto ka sa gobyerno. Tama? Pero in this case, mga kahombre ko, bakit ganon? Nakukulong siya, lumalabas siya, mas lalo pa siyang gumagawa ng maraming katarantaduan at kabulasukan. Na hindi naman pala ito tira sa kanya. Ngunit, lehitimong documentary lang. Files lang to. Compilation lang to ng mga kaganapan niya sa social media career niya. Di sana namamayagpag pa rin siya ngayon. Sana. Hindi ba, mga kahombre ko? Sana kung pinatos niya na lang yung aking sinabing suntukan na lang kami sa BOTY, sa Battle of the YouTubers, sa isang event, kumita pa sana siya. So kung ikaw ay matapang, sabi mo, di ba? Sabi mo, babanatan mo ko. Game ako dyan, Mr. Francis Leo Marcos. Kung papayag ka, Nasa likod mo ko. gusto mo gagawa ako ng event, total naman ang dami nagko-call out kay MG na mga rappers ngayon na gusto daw magpambuno at gustong pagkakitaan ang kanilang pakikipagbubugan sa isa't isa. Ako ay sanay gumawa ng event na ganyan. But ako, if maggagawa ako ng event, ayoko ng maliit at walang kwenta. Ang gusto kong event, big event, yung magte-trending ng isang buwan. So, ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tignan natin kung sino ang unang babagsak. Gagawa ako ng mismong event. At kung okay ka dito, sumagot ka. Tingnan natin kung papayag ka. Gagawa ako ng fight card. At tayong dalawa ang main event. Now mga kahombre ko, paabutin natin to sa kanya. Gagawa ako ng bagong Battle of the YouTubers, okay? Pero kung
yung tatanggapin niya. Ating talakayin to, mga kahombre ko. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan, mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Nagkaroon ako ng 2 documentary, no, tungkol kay Norman Mangusin. Francis Leo Marcos, The Biggest Scam. So, S-C-U-M. It's sarcastic. But at the same time, it has a question mark. So, scam? Totoo ba? Hindi ba totoo? Oo, hindi. Di ba? Logic! Utak kasi, utak! Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Utak bilang content creator kasi, mga kahombre ko, malamang nandyan na rin yung essence ng clickbaiting para panuurin mo yung content. Pero hindi ibig sabihin nun, i-judge mo agad yung content. Kasi kapag magbabase ka lang sa thumbnail at sa title, tas mambabash ka na, sasama na agad ang loob mo sa influencer, ibig sabihin, gantong kaliit ang utak mo. Huwag mong gagawin yan. Stay to the facts! Kasi dyan na nadidistinguish ang bobo sa matalino. Bago nyo i-judge ang isang content sa social media, panoorin nyo muna. Ngayon, ayaw mong panoorin, huwag kang makisawsaw. Ibig sabihin, hindi mo alam yung issue. Final warning ko na, huwag ka na makisawsaw dito kay Makabaho Kay Makagago O kaya naman, huwag kang makikisakay lang sa hype. Makisawsaw ka pa, puta na, ipaparade kita. Tandaan nyo, di hamak na mas maganda ang literal na sumusunod sa sarili niyang ideya. Kaya nga kokontiho ang nagiging successful sa Pilipinas. Kasi kokonti lang yung mga tao, mga kahombre ko, na talagang may paninindigan sa sarili nilang belief. Kasi mas marami ang mga tupa na sumusunod lang kung saan yung hype. Kaya nga mas kokonti sa Pilipinas ang successful sa hindi. Mas mataas ho ang porsyento ng mahihirap kaysa sa mayayaman sa Pilipinas because of that mentality. Tandaan nyo yan. Masakit yan, pero totoo. Yan, totoo yan. Walang halong biro yan. Don't panic. It's organic. Yung pangalawa ho, Francis Leo Marcos, the biggest royal blood? Question mark na naman. Now, mga kahombre ko, walang nangyari. Wala hong nangyari dito, mga kahombre ko, Kasi end of the day, hindi siya sumagot, hindi niya pinansin ito. Wala siyang sinabing kahit na ano tungkol dito, mga kahombre ko, In about 4 months, mga kahombre ko, in 4 months, wala siyang sinabi. Tahimik lang ho si Norman Mangusin. Wala na tayo sasabihin sa kanila. Hayaan na lang natin na yung karma ang gumalaw. Yes, sir! Pinarating to sa kamalas-malasan niya ng isang nag-comment sa kanyang video. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Pero duwag yun. Oo, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Easy lang, kapatid. Easy lang. Ayan yun, mga kahombre ko, di ba? Kung mapapansin nyo, even dito sa short clip na to ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, ito yung biggest ever what if sa buhay niya. Kung itong comment na ito ng netizen na to, mga kahombre ko,
ay hindi niya na lang pinansin. O kaya bago sana siya nagbigay ng malulupit at mabibigat na mga comment, mga kahombre ko, against me, sana wala siya sa sitwasyon niya ngayong present. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na isang unggoy, ginangina po. Hindi ba? Ayan yung biggest ever lesson even sa inyo, mga kahombre ko. Na itong lesson na to, itong ganitong lesson, mga kahombre ko, nangyari na to ng hindi lang one time, paulit-ulit sa buhay ko. Kaya gusto ko sa inyo itong i-share. Na isang pagkakamali mo lang sa buhay mo, then your life can change. In a big, big, big way, mga kahombre ko. To the point na nasa langit ka dahil lang sa gantong kalokohan, ganito ilang segundo lang, mga kahombre ko ng live niya, lumagapak siya sa impyerno. Nakulong pa siya, makukulong na naman siya. Hindi siya mawawala ng kalaban sa amin. Sa akin lalo. Kasi hindi ako tulad ng iba niyang hinarap, kinumpronta nung unang panahon. Iba ako. Ikaw! Marami ka ng kaso sa akin. Doon tayo maghihiring sa probinsya ko, tanga! Kahit yung mga hearing na yan will last for 5 years, I will still be there. Papakulong ko talaga to, mga kahombre ko. Eh, ang pagkakamali mo, batang social media rin ako, batang kulungan, batanga. Yan ang pagkakamali niya. Akala niya kasi, mga kahombre ko, fun and games lang ang social media. Kasi by the moment, mga kahombre ko, na sinabi niya ito, he was always winning sa social media. Hindi pa siya nakatapat ng tulad ni MG at ng mga kahombre niya sa likod niya. Hindi pa, mga kahombre ko. Mga kahombre ko, alam niyo ba kung bakit maraming sumusubok kumita online pero konti lang ang tumatagal? Kasi gusto agad nila ng instant jackpot. Samantalang ang tunay na goal ay magkaroon ng consistent na pagkakakitaan, tama? At dito pumapasok sa buhay nyo si Pocket Broker. Dati, basic trading lang ang alam ko dito. Pero habang tumatagal, mas marami pala itong features para sa mga gustong seryosohin ang trading. Halimbawa, kung ayaw mong bantayan ng chart buong araw, pwede kang gumamit ng pending trade. Itatakda mo lang kung anong presyo gusto mong pasukan. Tapos si Pocket Broker na bahala mag-open ng trade kapag naabot na ang condition na sinet mo. Kung gusto mo naman ng mabilisang trade, meron silang quick trading. Pipili ka lang ng asset, huhulaan mo kung tataas o bababa ang presyo at pwede kang magkaroon ng result sa loob lang ng ilang minuto. Meron din silang MT4 at MT5 kung saan pwede kang mag-trade ng forex stocks at iba pang assets. Pero itong gusto ko talaga, mga kahombre ko, meron silang all trade. Pwede kang mag-trade gamit ang pera ng Pocket Broker. Kapag nanalo ang trade, iyo ang profit. Kapag natalo, walang mawawala sa'yo dahil hindi mo naman sariling pera ang ginamit mo. Ngayon, mga kahombre ko, kung gusto niyo ng 100% bonus, gamitin niyo ang code ko na MKGAUG habang nagre-register. Ano pang hinihintay nyo? I-Pocket Broker nyo na yan! Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di ano, di ba? Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko. Sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan At dahil dito, mga kahombre ko, nakaisip ako ng magandang paraan upang kumita ako, kumita rin siya. Kasi mga kahombre ko, hindi naman malalim ang hidwaan namin dito, di ba? Wala. There was nothing here. So kumbaga, ito pa yung isa pang what if sa buhay niya. Papaano kung tinanggap niya ang Battle of the YouTubers? Una sa lahat, I was ready to give him. At ito pa, pag nanalo ka ng isang round, magbibigay ako ng 2 milyong piso sa'yo. Oh, payag din ako doon.
Totoo yun, mga kahombre ko. Meron pa siya kapag ka marami kaming naging sponsors. Kasi for sure, with the build-up of it, pwede pa siyang magkaroon ng sponsors. Pero yung views, sa akin yon. Maliit lang na bagay yon, mga kahombre ko. Tapos may chance pa yon na ma-demonetize kasi suntukan. Di ba? Bawal yun sa YouTube. Yun na yon, mga kahombre ko. With the sponsorships, plus yung TF niya, plus yung fame niya, mga kahombre ko. Kasi who knows kung sino mananalo, di ba? Di ba? Tas for sure, mas sumikat pa siya, mga kahombre ko. Kasi hindi naman kami pwedeng magsuntukan next week. May build-up yan, mga isang buwan. Imaginein mo, Norman, sa build-up pa lang, magpapahype ako, magpapahype ka. Kasama yan sa kontrata ng BOTY sana. Kumbaga, eto, kailangan mong mag-video ng 100. Kailangan mong i-trash talk si MG. Siyempre, may mga ganyan sa kontrata. Normal lang yon to build up the hype at mas lalong manood, mas maraming mag-sponsor, mas marami tayong dalawang kitain. At sa totoo lang, hindi lang pera ang dumami kay Norman. Sana dumami rin lalo ang maniniwala sa kanya at followers niya. Actually, baka ako pa ho ang napasama dyan kung nangyari yan. Kasi sigurado maraming tao ang madidisappoint at magagalit sa akin. Kasi bakit tinulungan mo ang isang tulad ni Norman Mangusin? Binigyan mo ng pera, binigyan mo ng spotlight, binigyan mo ng kasikatan. Alam mo, Norman, baka ikaw yung nasa taas, baka wala na ako sa social media ngayon. Kasi for sure, kinancel na ako ng mga tao. Imaginein mo, Norman, itong malaking what if na to. Alam mo, Norman, yung potential ng MG versus Norman Mangusin sa suntukan ng mga sikat sa event ko, nasa mga mahina ang 5 milyong piso ang pwede mong maiuwi nung panahon na yon, Norman. Sobrang laki kasi ng pangalan natin parehas. Tas magsusuntukan tayo, tas i-build up natin ng isang buwan. Diyan ako magaling, Norman. Ang i-market ang sarili ko. Ako yung pinakamagaling sa part na yan. Kaya nga ang tawag sa akin, Hype King. Because I was that guy. At kaya kong gawin yun ng paulit-ulit, Norman. Magaling akong magbenta ng ibang tao, di ba? Kilalang kilala ako dyan, di ba? Ay, naibenta nga kita ng maayos sa social media ko, di ba? Eh, yung ibenta ko pa kaya, yung suntukan natin dalawa, mas lalo, Norman. Diyan ako! Unbeatable. Isa pa, mga kahombre ko, gusto kong sabihin sa'yo, Norman Mangusin, na mahilig ka din naman tumulong, tulad ko. Lahat ng kikitain ito ay straight sa Cebu at sa Davao. Kung game ka, game ako. Game yun. Siyempre, may sinabi pa ako dito na match for a cause na lang para sa nasalanta ng lindol sa Davao at Cebu. Tama naman yun. Kahit konting porsyento lang ibigay natin, Norman. Masaya na rin mga tao noon anyway. Makikita pa rin na at least nagbigay sila. Hindi ba? Kasi siyempre, deserve mo pa rin na makuha mo yung pera mo. Nakipagsuntukan ka ba naman? Pinagtrabahuhan mo yung build-up ng hype tapos gusto mo, wala lang? Siyempre, hindi pwede yun, Norman. Di ba? Imaginein mo yun, Norman. Sana may 5 milyon kang malinis. Sana hindi mo na rin binura yung YouTube channel mo na main. In fact, nawalan ka ng YouTube channel. Iniinsulto mo yung pagka-YouTuber ko, pero isa ka rin naman. At actually, alam na alam niya nga eh. Imagine nyo, ito yung sinabi niya. O tama mo, monetize yung channel ko kamumura eh. Ba't dito siya nagla-live? Bawas na ba? Taratado, imo-monetize ko to. Oo. Para dalawa yung monetization ko. Tanga. Ang hida-hida mo. Hindi mo ba alam na habang nandiyan ka nang babas ka sa akin, watch hour kita? Okay nang ina nyo. Eh ngayon, syempre, ito i-monetize ko to. Putang na, siya ka naman nakakita kung paano hindi naging dekalibre utak ni FLM. Ha? Biruin mo, minumura niya lang kayo. Kumikita pa siya. Putang na yun ang mga utak. Dekalibre. Dito ako magla-live para ma-monetize na. Oh, di ba? Pero ending yan, mga kahombre ko, for sure, binura niya pa rin talaga sana yung main account niya sa YouTube niya, yung 300,000 plus niya. Yung simulang-simula namin, di ba? Doon siya talaga nag-video. Yung monetization nun, mga kahombre ko, yung Google Ads kung tawagin, nakasulat to, nakaregister yon kay Dong Batalan. Ang plano kasi niya, mga kahombre ko, gawin talaga akong stepping stone. Kaya nga, sa mga una niyang upload,
Lahat ng upload niya, mga kahombre ko, napakalaki ng pangalan ng Makagago. Kasi alam niya maraming views doon. Di ba? Kaya matalino siya, mga kahombre ko. Influencer talaga siya mag-isip. Eh, ang pagkakamali mo, batang social media rin ako, batang kulungan, patanga. Akala niya, okay, ito na yung chance ko na mabawi ko yung mga subscribers ko doon sa main ko. Pag nakipag-trash talkan ako dito sa Makagago na to, kasi sikat to. Kaya niya ako sinakyan, mga kahombre ko. Gets nyo na? Kaysa maging dependent siya kay Dong Batalan, mas pinili niya na lang, mga kahombre ko, na gumawa na lang ng bago na nakapangalan mismo sa kanya yung Google Ads. Kasi yung YT account niya na yon, dati pa yon, mga kahombre ko, nung nakakulong din siya. Kaya kinailangan niya na ilipat kay Dong yung Google Ads. Kasi nakakulong siya, paano papasok ang pera? Gets nyo? Oh, alam nyo na, di ba? Yun, kaya kinailangan niya, mga kahombre ko, na gumawa ng bago para nakapangalan na sa kanya. Ako ngayon, ang gagawin at gagamitin niya na stepping stone. Nagawa niya. Kasi napakahirap na ngayon sa YouTube, mga kahombre ko. And yet, ang bilis niyang naabot ang 50,000 subscribers. Partida na yun, galit pa sa kanya lahat ng mga tao. Eh ngayon, syempre, ito i-monetize ko to. Puta na, siya ka naman nakakita kung paano hindi naging dekalibre utak ni FLM. Ha? Biruin mo, minumura niya lang kayo. Kumikita pa siya. Puta na yan ang mga utak. Dekalibre. Dito ako magla-live para ma-monetize na. Oh, di ba? At na-monetize siya at malaki-laki din ang kinita niya sa YouTube. More or less, kung tatanungin niyo ako magkano kinita ni Norman, baka mga 1 million peso. Good. Good yun, mga kahombre ko. Hindi pa ho kasama yung palipad. Kasi tingnan nyo, mga kahombre ko, views pa lang! Total views ni Norman Mangusin sa YouTube channel niya na bago na 50,000 subs lang, 16.8 million. 16.8 million views. Maybe that's more than 1 million pesos. Baka ho ito umabot 2 milyong piso, hindi pa kasama ang palipad. Biruin mo, ako, dapat di ako magla-live. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses isang araw magla-live ako para lang murahin siya, pokin ng ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. Oh, di ba? Yun. Kayo naman. Tama naman siguro na pinansin mo ko. 'Di ba? Para magkakaroon ka sana ng kita. Tama 'yon. Good na 'yon. Sabihin na natin na good na 'yon. Pero yung second, sana tinanggap mo na lang yung hamon na 'yon. Alam mo kung bakit? Kasi ako yung nasa losing position, Norman. Kasi kung manalo ka, ang galing mo kasi matanda ka na and you won against me. Kung natalo ka, okay pa rin yun. Panalo ka pa rin. Kasi pumatol ako sa matanda na. O hindi ka ba naman bobo? In short, it was a lose-lose situation for me. Plus, sana galit na galit ang mga tao sa akin ngayon. Baka hindi na ako pinapanood. Kasi binigyan kita ng kasikatan at ng pera. For sure, hindi lang 50,000 ang subscribers mo. Kasi isang buwan tayo mag-hype parehas. Minsan ako yung heel, which ako yung kontrabida. Minsan ikaw yung heel, ikaw yung kontrabida. Part yun ng kontrata sa BOTY, Norman. Normal lang yun. That's the hype train that you must build before the match. Kaso syempre, yung fight, wala na yun, di yung scripted. Pero yung sagupaan sa internet, it is scripted. Pero, syempre, minsan, nagkakatotohanan na. At yun nga, yung iintayin at iniintay ng mga tao. Kung saan banda ito mapipikon, saan banda itong isang to mapipikon. This is the biggest ever what if, Norman. Sa buhay mo. Isipin mo yun, gaano kalaking pera yung nawala sa'yo. Gaano kalaking fame yung nawala sa'yo. Kung sana lang, hindi mo pinakinggan yung mga demons mo sa utak at hindi ka masyadong naging self-centered guy at inisip mo rin sana na baka naman pwede akong bumaba sa libelo nitong putang inang MG na to. Anong masasabi mo, Norman? Alam ko nanunood ka. Sayang, di ba? Tayo na po, sayang, no? Kaso, yan yung what if. Kaso lang, itong ginawa niya. 3 set tayo. 3 set. Una, boxing. Sumunod na set, saksakan. Yan ang mga gusto kong laban.
talagang magkaalaman ng tapang. O pwede na yan, dalawang set. Wala nang barilan, saksakan na lang at saka boxing. Doon sa saksakan, 5 minutes. Pag parehas tayong buhay doon sa 5 minutes, o tigil na. Yung suntukan, 5 minutes din. Mauna muna yung suntukan, 5 minutes. O tapos doon, isa pang round. Talian tayo sa bewang, saksakan tayo, 5 minutes din. Pag nakaligtas tayo parehas, amanos na. Ganon, parehas tayo matapang. Matapang ka na no, papalakpakan na kita no, matapang ka. So magpagawa ka muna ng waiver. Waiver tayo na walang dimandahan. Parehas naman kami may panaksak. O para mas maganda, panaksak na lang nakagamitin namin. Ano na lang? Tinidor. Tinidor na lang. Pwede na, laban na ako doon. Gusto niya kutsilyo sa kanya, tinidor sa akin. Payag na ako ron. Ang dami yung daldal. Sabihin nyo na dyan sa amo nyo si Makabonjing, si Makatukmol. Andyan, nanonood pala sa akin pumirma ka na ng waiver. Ginawa mo lang gagu-gaguhan, biru-biruan. Ika nga kasi, wala siyang bayag. Kahit sulat kamay lang. Gusto nyo, ako na unang gumawa ngayon sandali Dali, gagawa tayo ngayon. Ayan, ako na unang gagawa ayan, sige, gawin natin. Mamaya, pagkatapos ng live ko, pipicturean ko to. Ganito lang, simple. Lakihan na natin para mabasa. Ako, si Francis Leo Marcos. Paglaban ako kay Makagago. 2 rounds, 5 minutes. Number 1, 5 minutes full combat. Gusto niya yan suntukan, di ba? Full combat. Yan. Number 2, 5 minutes talian ng bewang with tare. Kung madisgrasya niya ako ay wala siyang pananagutan sa batas sapagkat kapwa namin kagustuhan ang mga pangyayari. Pipirmahan ko na. Screenshot nyo ito, screenshot nyo. Ayan, screenshot nyo para maganda. All this time, hindi mo inakala, hindi mo inexpect na darating talaga sa pagmumukha mo ang taong tunay na katapat mo. All this time kasi, mga kahombre ko, hindi niya talaga naisip or inakala na makakahanap siya ng katapat. Kasi tandaan nyo, he was always winning sa social media. Wala hong kahit sino mang influencer ang nakapagpabagsak dito. Merong mga influencers noon na nakapag-crack ng konti sa figure niya pero hindi pa rin nila kinaya. Si Norman. Talagang si MG lang at ang kanyang mga kahombre lang ang nakapagdurog sa tao na ito ng sagad. Alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay at dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Hindi niya ho inexpect mga kahombre ko. Hindi niya inexpect na ako na yon, na si MG na yung batang uhugin daw. Pero kung ang tao ay uhugin at sipunin, kahit na palibutan mo ng napakarami security guard dyan, hindi magmumukhang dekalibre yan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Ganun lang yun. At dito, mga kahombre ko, eto pa ang pangatlong what if sa buhay ni Norman. Tandaan nyo, ito ang sinabi niya. Yung advice ko sa iyo yan, Makagago advice ko. Pag ang laban ng social media lang. Ikaw ang nagsimula ng social media, tapusin mo sa social media. A third what if and super big nito, ito naman ay the biggest personally na what if kay Norman. Sa loob niya na to, mga kahombre ko. Hindi na bilang social media artist, kundi sa loob niya na personal na tong what if. What if hindi ka napikon? What if sinunod mo tong sinabi mo na to? Yung advice ko sa iyo yan, Makagago advice ko. Pag ang laban ng social media lang. Ikaw ang nagsimula ng social media, tapusin mo sa social media. Sana
hindi ka nagkaganito! Pwede bang, kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure ko tayo. Marami pa rin kasing nakikihype lang dito. This is not hype anymore. This is personal, mga kahombre ko, sa akin. Ngayon. Pero nung panahon na ito, it was nothing but just a game for me. Hindi kasi siya nag-research kung sino ba talaga si MG sa internet. Hanggang sa naging seryoso na ho siya. Lalo na nung narinig ko na yung mga sinasabi ng mga mahal nating OFW. Pero nitong mga panahon na to, hindi pa ito seryoso. Kaso lang, dumating na nga yung biggest personal what if niya. What if hindi niya ako kinasuhan? Sino ba ang unang nagkaso? Siya! Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. Siya unang nagkaso. Saan niya ako kinasuhan? Si makaogag na makabaho, na mukhang mongoloid, na mukhang sintu-sintu na abnoy, iyan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O, yan. Malayo yun? From San Pablo City, Laguna ako? Ano nangyari sa Isabela? Wherefore, finding no prima facie evidence, di ba? Eto na, it is respectfully recommended that the instant complaint filed against respondent Mark Jason Warnakulahewa aka Makagago WM for libel be dismissed for insufficiency of evidence. So, resolved. Ayun! Diba, Norman? Wala ding kwenta! What if hindi ka na lang nagkaso? Kung hindi mo na lang to ginawa, sana hindi naging miserable ang buhay mo. Yung ikinaso mo sa Isabela, na-dismiss lang din. Kaso lang, hindi nga kasi ako katulad ng mga tulongges na nakalaban mo na hindi naman pumapalag o pumalag sa'yo sa kasuhan. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Di kinasuhan din kita. Di nawaran to pares ka. Di nakulong ka ng 4 na araw. Unggoy! Unggoy! Tanga! At hanggang ngayon, hinahabol ka ng mga kaso ko sa'yo. Abangan mo pa. Tignan natin kung totoo. Di sana, mga kahombre ko, wala siyang mga kaso-kaso. Sabi niya nga. Fully recovered ka na ba, bossing? Hindi pa. Marami pa akong hinaharap na mga kaso-kasuhan. Marami pa akong kaso. Masasakit pa yung mga kaso-kasuhan ko. Di ba, mga kahombre ko? Yun lang! Yung mga kaso-kasuhan, yun yung nakapagpa-stress sa'yo at nakadurog sa katauhan mo to the point na national TV nasabihan ka pa ng commissioner ng NAPOLCOM na So, kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. wala na. Game over. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Makikita natin, mga kahombre ko, na ito si Norman before MG. Pay lahat. Everything is all free. Just using my perks. Yes. Diamond, the highest perk in New World. Newport. Bashir! Oh, nge. Di ba? Ang sakit ng katotohanan, di ba, Bashir? Kinanginang yan. Di ba? Ang sakit, no? No? Pero, papatayin kitang naiinggit. Yes. Papatayin kita sa inggit. Ibabaon kita at ililibing kita ng aking mga ngiti. Nge. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo kung ilan ang diamond card ko? At ito na si Norman post MG.
Kalalaya ko lang po, pansamantala. Maraming salamat po dun sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po dun sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin, sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo, ay sobrang sakit po. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. At dun sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform, humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo kung sa tingin nyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa. At doon po sa mga patuloy na nagmahal sa akin, maraming salamat po. At humihingi ho ako ng tawad sa mga taong na-offend ko. What if? One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!